Kumusta? Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so sa umagang ito mga ka-farmers, panibagong video na naman, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. So yung talong na to, no, mag 7 months na. Samantalang ito ay 5 months. Ito ang harvest natin sa ating 3,001 kapin kapuno at saka ito ang ating harvest sa 5,004 kapuno. Okay, so ulitin ko, ito mga ka-farmers mag 7 months na at ito 5 months kapin. Bakit malaking pinagkaiba mga ka-farmers? So 'di ba, palagi kong ibinahagi sa aking mga ina-upload na mga video na ang mga palatandaan na ang talong ay pwede na iraton. Ano po ba ang raton? First na raton, putulin mga ka-farmers ang lahat ng mga sanga. So ito siya mga ka-farmers, tapos pasuluyon uli, no? Okay? So ito mga ka-farmers ang ating mga palatandaan. So kita niyo mga ka-farmers, ang bunga niya medyo maliliit ng konti compare din eh. Okay? So maputla, no? Parang kulang sa ganda. So same lang sila sa ginagamit natin fertilizer, in-spray fungicide, kahit sa foliar same din sila. So din natin makikita mga ka-farmers, no? Mga ka-viewers, lalo na sa aking mga subscriber na mga farmers, mga OFW ng mga subscriber, ang dalawang pinagkaiba. Ito, pang 33 na harvest ngayon, no? Kasi nairato natin to sila mga ka-farmers. Samantalang ito ay pang 27 pa lang sa kabila. So, yun po. Ang malaking pinagkaiba. So, mga palatandaan na ang talong ay pwede niraton pag ang bungay maliit na, bansot. Katulad nito mga ka-farmers, maliit na. Tapos parang hindi na masyadong maganda. Kulang na sa kintab. Kasi mga ka-farmers, sa taas ng puno niya na lagpas tao, sa dami ng sanga, sa dami ng ano, parang tapos sobrang init pa. Ganito ang ating mapapansin, mamumutla ang mga bunga sa ating talong at maliit pa. So ngayon mga ka-farmers, siguro antayin pa natin ang isang harvest kasi marami pa 'tong mga ka-farmers na-harvestan to na ang mga 700 kilos, ito ang natira, no, nasa mga 500. At ito naman ang ating sa harvest sa raton. Yan, maganda. So, yun, para makita, lapitan natin sa camera. Yan, ang ating ano. So, yan, parang violet. No, ito. Medyo maputla. So, yun po ang ating mapapansin mga kaka-farmers na ano, kulang sa kintab ang medyo ano na mga ka-farmers, kulang na sa resistensya. So yun ang ating mapapansin. Ganda naman siyang tingnan pero mas maganda to. Yan. Oh. Okay naman sa keyboard. So yan po ang may share ko po sa inyo, no. So kung halimbawa mga ka-farmers, ituturo ko po sa inyo kung kayo magraraton ng talong. Pag halimbawa ay pangit na ang bunga, maliit, maputla katulad nito, pagkatapos niyong putulin hanggang tuhod, putulin siya ang talong, putulin hanggang tuhod ang taas. Then ang talong mo ay lagpas tao. Pero pag ang talong mo ay hanggang baywang lang, kahit mga isang dampal mga ka-farmers, isang dampal, no, mula lupa, pwede hanggang ganyan lang kataas. Kasi magadepende sa pag-aalaga po, no, ang ating talong. Kung ang talong mo ay sobrang tangkad, lagpas tao hanggang tuhod. Pero pag hindi aabot ng lagpas tao mga ka-farmers, ano po, mga isang dampal o isang dampal kalahati, ikaw na ang mag-adjust mga ka-farmers. No, ikaw na ang mag-adjust. Kasi ikaw ang nakakaalam. So pagkatapos mo siyang maiputol o mairaton, mag-spray ka lang ng Bioagronica Flash para yung sugat niya ay matuyo. Kasi mga ka-farmers, pag wala kang i-spray, baka kasi magtubig yung sugat niya, baka mapapasukan ng fungus o hindi malalanta. So mas maganda na pagkatapos mong mairaton, pagkahapon pwede kang mag-spray para ang sugat niya ay diretsong matuyo o ano po, no? Mas maganda ganyan mga ka-farmers.
So yun lang po ang may share ko po sa inyo. And then 3 days after mo mairaton, pwede ka magdilig ng fertilizer. So kung naka-maximum ka na 12 kilos, kasi yun ang pinaka-maximum nating fertilizer na lulusawin sa isang drum, mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo. Pwede mo ibaba, no? Kahit 3 kilos. Balik ka sa 3 kilos or 5 kilos. Depende. Ikaw ang nakaka-monitor sa tanim mo. So, pwede ka sa 5 kilos, pwede ka sa 3 kilos. Ang sa akin, mga ka-farmers, dahil malaki ang puno, ginagawa ko is 5 kilos. Tapos, yon ang nilulusaw ko sa isang drum. Ang fertilizer na nilulusaw ko, mga farmers, balik ako sa, kasi wala pa siya mangbunga, balik ako sa winner. Ay ano po, sa Unique 16, then Mega Multiplan Vitamin, Dopos at saka Fucosim Granule, 5 kilo. Then isang sardinas ang ididilig sa isang puno. And then ginagawa ko, mga ka-farmers, every week din. Halimbawa, kung nagdilig ako ng fertilizer araw ng Friday, sa sunod na Friday ang aking pag-ulit sa pagdilig ng fertilizer. So yun po ang practice ko sa mga talong ko na niraraton. So sana po ay natutunan niyo, no, ang mga palatandaan na ang talong na pwede nating iraton, pangit na ang bunga, bansot at maliit. Okay, so ito ang ating update sa ating raton. Napakaganda, napakakintab. Kita niyo. Sobrang green ang clarix niya. Compare din ni ano, yan. So malaki ang pinagkaiba. Okay, and then yung mga insecticide natin na gagamitin, pagpatuloy lang po natin, no? Okay, so protektahan natin sila laban sa whitefly. So ang gamit natin din alika, gamit tayo ng perfectation, oberon, at saka sipina. Yun po ating gamit. And then sa fruit shot borer naman, Proclaim Opti, Exalt, at saka Brufia. So yun po ang ating ginagamit gani na pinaka-the best nating insecticide para sa fruit shot borer. And then ang ating foliar, mga ka-farmers, Green Acres. And then yung nag-umpisa ng mulaklak, nag-alternate tayo ng green foliar na Fitters. So Green Acre at saka Fitters. And then nag-spray pa ng mga biostimulant na mga organic, mga ka-farmers. So nakakatuwa po pagmasdan, mga ka-farmers, no, kahit konti lang ang puno pero nakaka-harvest tayo ng ganito karami. 3,001 kapin lang kapuno ang ating pinipitasan. So marami na tayong ani. Okay, so sa inyo lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.